Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 8 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng palaman upang sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang pagkaking balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Hi! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! At sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide, narito na naman po ang isang edisyon ng aming paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ngayon po ay tayo ay nasa araw po ng Wednesday. Yan, October 11, 2023. Nako, talaga naman po mga kaibigan, napakabilis ng araw. Nagmamadali na pong dumating at sumapit ang Christmas season. Ayan, Alright, so muli po, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa loob po na isang oras ng ating balitaan at pagtalakay po sa likod ng mga balita. At siyempre, ang serbisyo publiko ay hindi po mawawala sa ating programa. Yan. Kamusta po ang ating buhay-buhay? Sana ho ay tayo ay nasa maayos na kalagayan ngayon at masaya sa araw na ito. Araw ng Miyerkules, Simbang Baklaran. Simbang Baklaran. At ingat-ingat, ayan, pag ganitong araw, Miyerkules, at patungo ng simbahan,
hindi mawawala yung ating paglilingkod ho sa sambayan ng Pilipino, ang pagbibigay ng gamot. Pag ganitong araw, meron tayong medical mission. Namimigay ng gamot ang Balitang Pilipinas Worldwide, gamot na Paalala RX. Yan ha. Paalala RX. Yan ang gamot natin sa mga taong nakakalimot. Kaya ganitong Miyerkules, papunta ang ating mga deboto sa simbang Baclaran, sa Baclaran. Yan. So, kayo po ay mag-iingat sa inyong pagsakay-sakay. Huwag pong sasalubungin at huwag hahabulin ang sasakyan. Hayaan huminto sa inyong harapan. Ganon din ang mga bus. Huwag hong hahabol at mag-i-stuntman. Mag-mistulang stuntman na nilulundag ang istribo ng bus. Ano ha? Yan. Pero meron na ho tayong meron na mga bus sa carousel. Yan. Safe na safe po kayo dyan. Safe na safe. Dyan na lang ho kayo magtiyaga na sumakay. Ligtas po kayo dyan. Ano ha? Sakali man magkaroon ng problema dyan, sagot kayo ng gobyerno. Yan. Okay. So, ingat at syempre sa mga mahalagang gamit sa katawan. Yan. Mga kumikinang, sa tenga, sa leeg, sa ilong, sa braso, at sa paa. Meron pa sa paa no ho? Yan, Wag na hong i-display ho yan sa pampubliko. Oo, sa karamihan ng tao kapag kayo ay itungo sa mga simbahan. Po? Para hindi ho mainit, hindi mainit sa mata ng mga kampon ni Mando. Mga kampon ni Mando Rukot. Ayan, At sa mga panahon na ito, at papalapit ang Pasko, sila ay talagang nagdo-double time. Araw-araw ng nagtatrabaho. Araw-araw nang i-spot kung sino ang mabibiktima. Kaya tayo po ay maging maingat para hindi tayo mapabilang sa sa listahan ng mga biktima. Saan ba yung aking dito? Kunin mo nga Paul muna yung ating charger. Oo. Diyan sa kwarto. Sabi mo yung charger ko. Lobat na tong aking mga kaibigan Alright. So, tayo po. Ayan, medyo maganda ang ating panahon, maganda ang nararamdaman nating panahon at nararanasan. Wala ho yatang namamataang low pressure. Ang pag-asa. Kuha mo ba? Okay. Walang at tayo po baka biglang maputol ho itong ating Yan. Ay naku ho meron po tayong nakakalungkot na balita mga kababayan. Talaga naman po yung pangyayari ho talaga sa Israel. Naku, nakakalungkot to. Meron na dalawa tayong kababayan ang nasawi. Diyan po sa nagaganap na gera ho sa Israel sa pagitan po ng mga Hamas. Hamas militant. Yun. Kinumpirma po ng ating pong Department of Foreign Affairs na may dalawa na pong Pilipino na damay po sa gera. At yan po ay
po ng ating kinukundina ho ng ating Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng dalawang Pilipino at sa mga gawain pong terorista at bayolenteng ginagawa po ng ng Hamas para laban ho sa Israel. So, ayon ho sa DFA, patuloy naman po ang kanilang ginagawang pakikipag-ugnayan sa ating mga embahada at umaaksyon, gumagawa ng mga paraan para ho mailigtas ang ating mga kababayan, maiuwi. Ano po? Yun nga po, talagang ganyan po talaga ang gera, talaga hong wala hong nakakaalam, walang nakakaalam kung sino ang makakaligtas, sino makakaiwas sa mga bagsak po ng kung nakakatakot po kung mapapanood po ninyo, talagang mga militanteng grupo ino-hostage yung mga tao, dinadamay, sinasaktan, pinapatay. Ako, ano ba ang mga pag-iisip itong mga ito? Wala na hong nakakalungkot to, binabanggit pa ho nila ang kanilang si Allah, binabanggit pa kapag sila'y nakakapanakit. Oo, nakakapanakit. Hirap unawain mga ganyan po. Pag nakapatay, babanggitin ang kanilang ala. Babanggitin ang pangalan at yun ay kung di tayo kakamili, parang pagpuri ho nila yun. Pagluwalhati ho nila yun yung ginagawa, yung kanilang sinasabi na yun. Pero yung ginawa nila ay pagpatay, pananakit sa kapwa, panliligali. Kaya ho, ang hirap pong isipin. Ang hirap pong isipin bakit to ganun ang kanilang ginagawa. Mabuti na lamang, diyan marami ho tayo mga dyan sa Israel. Meron pa ho tayo mga kababayan na buti malayo naman ho doon sa lugar ng sa Gaza. Yan. At meron ho kaming kasamahan ho dyan sa dati ho namin kasama sa trabaho. Kaya yun ay regular na viewer ho natin. Kasamang Dondon Banyares. Pero nakakalungkot talagang isipin. Kaya tayo po tayo po'y manalangin. Wag po tayong titigil, wag po nating pababayaan. Na ganun na lang ho, nanonood na lang tayo, nakikibalita na lang ho tayo. Kailangan ho, isama ho natin sa panalangin ho natin at bago tayo matulog, sa ating pagsisimba, lalo na ho, yung mga deboto natin, mga deboto po, isama ho ninyo sa panalangin ang ating mga kababayan at lahat ng mga naaapektuhan po ng gera ho doon sa Israel. Yung ating mga Pilipino, ayun, meron na hong naitala na 2 na po ang namamatay. At may napaulat pa nga ho na may 5 pa hong hinahanap o nawawala. Dahil ho siyempre pag ikaw siguro nandun at nakikita mo nagbabagsakan na yung mga building dahil sa bomba at tuloy-tuloy ang putok ng baril, ikaw talaga matataranta.
Hindi mo malaman kung saan ka kukubli, saan ka tao pupunta. Ako naranasan ko ho yan nung ako'y nag-cover ng tawag dito, yung nakaraang panahon natin na kudita. O, nag-cover ho ako hindi namin malaman kung saan nagmumula ang putok. Ano? Pag pumutok ng sunod-sunod, tak, nako. Hindi namin, para kami mga daga na nagsusumiksik sa mga sulok-sulok na lugar na inaakala namin hindi kami tatamaan ng ligaw na bala. Pero nyo, habang nagpo-cover po kami, ganon. Yung pakayang talagang aktual, ano? At nakikita mo ang mga building nagpo-collapse kapag tinamaan ho ng nakita ho ninyo yung buong parang isang karsadang ganon, ang dami ng mga building na talagang napulbos, nagkalat at halos hindi madaanan ng karsada dahil nga nagkalat ho ang mga napulbos na building. Imagine yung kanilang bomba, yung bomba nila ho talaga, at nagkukulap ho talaga ang isang building pag tinamaan ng bomba. At dami na rin ho na itatala na patay. Hindi pa ho na dyan na account yung mga residential building. Oo, mga residential building na nagkulap, tinamaan ng bomba. Malamang sa huling talaan, siguro umabot na ho yan ng libo-libo na ho ang naiulat na namatay yan po sa nangyayari pong gera ho. Kakaano rin ho, imagine, kumpleto rin ho sa kagamitan yung grupo ho ng Hamas. Biruin nyo, pinasok po nila yung border ng Israel. At yun na, biglaan ho at walang walang nakatunog. Kaya hindi ho napaghandaan. Kaya ang dami po mga inosenteng tao ang nasaktan, namatay. At ngayon ay yung iba naman ho ino-hosting. Talaga naman ho, talaga. Pag ganyan ho ang naranasan natin. Kaya wala hong ibang makakatulong ho sa atin. Ang ating Panginoon, talagang sila ho ay tayo po'y magdasal at wag pong lumawak or lumaki ang gulo na yan. Wag pong madamay ang iba't ibang bansa. Ano po? Naman nagpapahayag ng mga suporta ang iba't ibang bansa. Wag naman, yan ho ang ating pagdasal na wag nang lumala pa at nawa ay yan ay matapos po ng maaga. Tigil po agad. Alright, so tayo po ay ayan, babati po muna ako sa ating mga viewers. Yan, si Eduardo Vargas, yan ang former barangay captain ng
Bacoor, Panapaan 6, Bacoor, Cavite. Si Lita, si Lita Pascual Tata, ayan, nanonood. Hello, I'm watching. At si Emilia Tahonera, hello friend. From, ano naman to, si Emilia, Bataan. Si Andrea Forte, ayan na rin, nanonood. Good afternoon, watching from Muntinlupa City. Yan. Ate, si Lengleng nga pala, ha? Hanggang ngayon pa pala, nandun sa Israel, nakababata ako. At, malapit pa sila doon, Emilia? Doon ba sila? Malapit ba sila sa Gaza? Sana, wag naman, Sana malayo. Sana malayo sila roon. Tagal na rin ni Leng doon, Emilia, nakauwi na ba si Leng? Nakapagbakasyon na ba rito sa bansa? Yan, yung kapatid na sister ni Emilia Tahonera. Yan, tawagin namin ay si Leng Leng. Nababata ako. Nandun sa Israel. Jerusalem. Naku. Naku, malapit nga doon. Pero, basta't manampalataya tayo, Emilia. Yung lugar ng Jerusalem, yan, protected yan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ay iniingatan ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos, yung Jerusalem, pagkat diyan sa lumaki, diyan sa isinilang, di ba? Sa Jerusalem. At diyan siya naghari. Diyan niya pinamuhay. Diyan siya nagkatawan tao. At hinampanan ang mga utos ng ating Diyos Ama. Ayan, Emilia? Kaya't huwag ka nang mangamba. Huwag kang mangamba. Diyan sa Jerusalem pala si Ate Leng, Sarap pumunta dyan. Bukas makalawa, punta kami dyan ni Delhi. Pinaplano namin magpunta dyan. Bibili lang kami ng ticket. Ticket ng loto. Pag tumama yung ticket ng loto, yun, tsaka pa lang kami makakabili ng ticket. Aeroplano papuntang Israel or sa Jerusalem. Ayan, meron akong dyan, Amelia, may nagregalo sa akin na isang rosaryo galing dyan sa Jerusalem. Yung kasamahan ko sa La Suerte. Nandyan din kasi siya sa Israel. Niregaluhan ako. Nakto, lagi yan nasa bulsa ko. Kaya tingnan mo, ligtas ako lagi, laging malusog, laging fresh. Dahil kasama ko si Lord lagi. Di ba? Oy, Ate Ibet at Here Stay for Good. Si Ibet din, nandun ba? Ayun, si Ibet nandun na. Oy, Ibet, nga pala, Emilia, naalala kita. Nabanggit mo rin si Ibet at saka si Len. Naalala ko pala, si Kuya Ben. Ay, nako, napanaginipan ko kagabi. Si Ate Leng mo at saka si Ate Ibit mo, si Kuya Anding mo. Napakaniginipan ko. Nag-appear pa kami ni Kuya Ben. Nagpaparamdam Kuya Ben sa akin dahil ako yung nung bata pa ako ang runner ng kuya mo eh. Ako ang tagadala ng sulat niyan sa babaeng kanyang napupusuan. Ako ang mensahero niya. Kaya vibes na vibes kami niyan ni Kuya Ben. Vibes na vibes kami niya. Mahal na mahal ako niya.
mahal na mahal ko rin siya. Oh. Kaya dun sa panaginip ko ba, nag-appear kami, oh. Kuya Ben! Oh, Kuya Ben! Appear! Nag-appear kami. Pero sabi ko kay Kuya Anding mo, Ding, sampalin mo nga ako. Totoo ba ito? Totoo. Sampalin mo nga ako. Tingnan ko kung natutulog ako. Gisingin mo nga ako, Ding. Aba, nakaporma na si kuya mo eh. Tatampalin na ako eh. Ang lakas. Sabi ko, sige, tampalin mo na ako, tampalin mo. Pero hindi niya mabitaw-bitawan. Hindi niya ako masampal-sampal. Hanggang doon, mula noon, nagising na ako. Ay, nung nagising ako, ay, nako, si Kuya Ben, naalala ko. Oo. Ay, nako. Ang sarap talaga. Ang sarap. Kahit yung ating mga mahal na kaibigan, ano? Sarap alalahanin. Ano, lalo na kapag maganda ang pinagsamahan ninyo nung araw, ano? Sarap alalahanin yung mga nakalipas na panahon na kayo'y mga bata pa, di ba? Sarap alalahanin niya. Katulad nga niya ni Kuya Ben mo, Emilia, na paniginipan ko kagabi. Ay, nako. Ayan. At malapit na kasi, no? Ang araw ng mga kaluluwa. Yan. Si Kuya Ben. Oo. Ay, pag ako naman nagsisimba at nagtitirik ng kandila, lahat ng aking mahal sa buhay, mag-anak, kaibigan, yan, sinasama ko sa panalangin. Oo. Pag ako nagtitirik ng kandila sa baklaran, yan, sinasama ko ang mga kaibigan ko na namayapa na. Alright? Okay. So, tayo po, dako na po tayo, no? Sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. Oy, wag niyo pong kakalimutan na share po sa ating programa po. At mag-comment po kayo para mabanggit ko yung mga pangalan ninyo, mabasa ko yung mga message po ninyo, ha? Yan. Sige, ano po tayo, ha? Share, like and share sa ating programa. Alright. So, okay, dako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. Narito na ang ating mga ulo ng balita. Muna, hindi po pala ready yung aking isang larga vista. Ito hirap po talaga sa atin, ano, pag malabo na ang mata eh. Uy, mali pa ito. Mali itong aking nahawakan Sandali lang po. Dami kong salamin ho di. Wala rito yung aking salamin. Ha? Wala rito yung aking salamin. Paul, tingnan mo nga, baka nandun nga. At nawala rito yung salamin ko. Nako. Yung malaki, kulay itim. Ano ba nangyari rito at hindi ko naihanda yung akin? Hindi ko mababasa yung ating mga ulo. Mga ulo ng balita no? Wala rito sa aking table eh. Ano na nangyari? Andyan yan sa kwarto. Ako, andyan? Yan. Ay, nako, paumanhin po, no? Ganyan talaga ang nagkakaedad na. May edad na eh. Yan, alright. So, malinaw. Pamahalaan, pinayuhan ng mga Pilipino na huwag munang pumunta sa Israel. Alert Level 3. Sa Gaza, isinailalim ng Embahada ng Pilipinas sa Amman, Jordan. Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na sa mga embahada ng Pilipinas sa Amman, Jordan at Cairo, Egypt para sa repatriation ng mga uuwing Pilipino.
Dalawang Pinoy patay sa gyera ng Israel at Hamas. Epekto ng gyera sa Israel sa presyo ng produktong petrolyo, binabantayan ng Department of Energy. Mga ahensyang tumutugon sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel, magbibigay ng briefing ngayon sa Kamara. COMELEC, pinasususpindi muna ang voter registration sa Israel para sa 2025 eleksyon. Department of Transportation naglagay na ng OIC sa LTFRB. Pag-angkat ng karne ng baboy, target ng Department of Agriculture sa gitna ng posibleng kakapusan sa fourth quarter. Hamas minasakir ang ilang mga Israelites na nakatira sa border ng Gaza. Hindi pa nagpapatupad ang gobyerno ng Pilipinas ng travel ban sa Israel. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo de Vega na pinagbabawalan muna mga Pilipinong turista na magtungo sa mga banal na lugar ng Israel tulad ng Jerusalem, Bethlehem at Nazareth. Ito ay sa kabila na hindi apektado ng pag-atake ng Hamas at hanggat hindi pa bumabalik sa normalang sitwasyon. Sabi ni De Vega na hindi naman na magtatagal ang giyera sa pagitan ng Israel at Palestine extremist na Hamas. DZGG. Binasa sa ilalim na ng Embahada ng Pilipinas sa Amman, Jordan ang pagpapatupad ng Alert Level 3 sa Gaza. Ang Embassy ng Pilipinas sa Amman, Jordan ang nakakasakop sa Gaza kung saan nakatira ang 137 ng mga Pilipino na nakapangasawa na ng mga Palestinian. Sa bilang ng mga Pilipinong ito, 51 ay nagpahayag na ng interes na umuwi sa Pilipinas. Gayunman, sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na wala pang tugon dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero siniguro nito na handa ang pamahalaan na iuwi rito sa Pilipinas sa mga Pilipinong naghayag ng interes na makauwi. Ang malaking hamon anya sa kanila ngayon ay kung papaano ito gagawin dahil walang airport at port sa Gaza. DZGG. Nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga embahada ng Pilipinas sa Amman, Jordan at Cairo, Egypt para sa mga Pilipinong gusto nang umuwi ng Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Eduardo de Vega, posibleng gawing exit point ang Israel patungong Egypt kaya gwardyado na anya ang lugar na ito para sa inihahandang repatriation operation. Aminado si De Vega na wala pang katiyakan na makakapagsabi kung kailan makakapagpatupad ng repatriation. Depende pa rin ito sa magiging sitwasyon sa Gaza sa mga susunod na araw. Kinumpirma rin ni De Vega na 2 Pilipino ang naitalang casualty sa gyera ng Israel at Hamas. Inundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkamatay ng 2 Pilipino sa pagpapatuloy ng gyera sa pagitan ng Israel at Palestinian na extremist Hamas. Binigyan din ng Pangulo na ang gobyerno ng Pilipinas
ay hindi pabor sa pagkakaroon ng terror activities at violence. Ayon pa sa Pangulo, nananatili ang adhikain ng gobyerno ng Pilipinas na pagsulong ng pangmatagalang kapayapaan na naaayon sa United Nations Resolution at international law. Tiniyak naman ng Pangulo na walang tigil ang suporta ng Philippine government sa overseas Filipino workers at Filipino community na apektado ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Matatandaan, una nang iniutos ni Pangulong Marcos sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Worker and Welfare Administration or OWA na tiyakin ang kaligtasan ng mga OFW at kanilang pamilya sa Israel. DZWG. Binabantayan ng Department of Energy o DOE ang magiging epekto ng gyera sa Israel at Palestine sa local petroleum price. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau, Assistant Director Rodela Romero, tumaas ang presyo sa unang araw ng trading ngayong linggo dahil sa bigla ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Itong Martes, nagpatupad ang mga oil companies ng rollback sa fuel prices sa mga produktong petrolyo. Ngunit, sabi ni Romero, na maaaring magbago ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa epekto ng gyera sa Israel. DZWG. Nakatakdang magbigay ng briefing sa House Committee on Overseas Workers Affairs ang mga ahensya na nakatutok at pangunahing tumutugon sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel. Ayon kay Committee Chairman at Kabayan Party List Representative Ron Salo, target ng pamunuan niyang pagdinig na matukoy ang kalagayan ng ating mga kababayan na naipit sa gulo sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Inaasahang ilalatag din sa hearing ang mga hakbang na ginagawa ngayon ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng overseas Filipino workers or OFW sa Israel. Inihain din ni Salo ang House Resolution 1369 na humihikayat sa Ehekutibo na bumuo ng isang Crisis Management and Response Task Force para asistahan ang mga Pilipinong migrant sa Israel. DZWG. Inirekomenda ng Commission on Election o COMELEC sa Commission NBank na suspindihin ang voter registration sa Israel sa gitna ng tumitinding kaguluhan doon. Ayon kay COMELEC Chairman Jorge Irwin Garcia, noong weekend ay nagsara ang Philippine Embassy sa Israel, subalit patay na rin sa update ay muli na itong nagbukas. Sa kabila nito, hindi pa rin natatapos ang tensyon sa Israel at hindi pwedeng isakripisyo ang buhay ng mga Pilipino sa nasabing bansa. Dahil dito, sinabi ni Garcia na irerekomenda niya sa Commission NBank, suspindihin muna indefinitely ang pagpaparehistro ng mga botante kaugnay sa election 2025. Samantala, pag-aaralan naman daw ng COMELEC ang posibleng extension ng vote registration sa Israel sakaling matuloy ang suspensyon. DZWG. Itinalaga ni Transportation Secretary Jaime Bautista si Attorney Mercy Lainez bilang Officer in Charge ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB. Kasunod ito ng suspension order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay LTFRB Chofilo Guadis III matapos akusahan sa nasabing katiwalaan sa kanyang tanggapan. Una nang ibinulgar ng grupo ng transportasyon ang di umano'y talamak na katiwalian sa loob ng LTFRB sa bentahan ng prangkisa at PUB Modernization Program ng pamahalaan. Si Lainez na ipinalit kay Guadis ay dating board member ng LTFRB. DZWG. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad na mag-angkat ng baboy sa ika-4 na quarter ng 2023 dahil nakikita nila ang 10 araw na kakapusan sa supply dahil sa epekto
ng African Swine Fever o ASF. Iginit ng ahensya na kailangan ang importasyon para matiyak na abot kaya pa rin ang karne ng baboy para hindi magkaroon ng problema sa stock. Tinitingnan din ng DA kung kakailanganing magpataw ng SRP. Kung matatandaan, nagkaroon na ng bagong kaso ng ASF na naitala sa bansa, kabilang ang unang kaso sa Oriental Mindoro. Batay sa pinakahuling datos ng Bureau of Animal Industry, hindi bababa sa 19 na probinsya sa 10 rehiyon ang may positibong kaso ng ASF at walang bakuna na available sa komersyo para sa bansa. DZWG. Ibinunyag ng Israel Defense Force ang ginawang pagmasaker ng mga Hamas militant sa Kfar Aza, ang border ng Israel at Gaza. Kasamang pinatay ng mga Hamas militant group ay ang mga sanggol, kung saan ang ibaan niya ay pinugutan pa ng ulo. Bilang ganti ay tumigil ang Israel na magpaulan ng missile sa Gaza, kung saan mayroong mahigit 100,000 Palestinians ang nawalan na ng tirahan. Malo na sa mahigit 1,000 katao ang nasawi sa panig ng Israel at mayroong mahigit 800 ang nasawi sa Gaza mula nang sumiklab ang kaguluhan. Nagkausap naman sa telepono sina Turkish President Recep Tayyip Erdogan at United Nations Secretary General Antonio Guterres, kung saan tinalakay ang pagbibigay tulong sa mga naipit sa kaguluhan. Kinumpirma rin ni French Foreign Minister Catherine Colonna na mayroong 8 kababayan nila ang nasawi at 20 iba pa ang naiulat na nawawala ng lusubin ng Hamas ang Israel. DZWG. Wala tayong report? Alright? So habang inaayos ang mga report ng ating mga reporters, no? Ay babati po muna tayo at dyan po nagwakas yung ating po mga ulo ng mga balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZWG Broadcasting Studio ngayong pong araw ho ng Miyerkules, October 11, 2023. Yan. So, bati muna po tayo. Bate. Yan. Si Lorna Ginobes Flores. Uy. Nanonood si Lorna. Ayan. Hello. Good PM. Sorry. Late yet. Okay lang. At si Maribel Alano Picardan. Yan. Good afternoon and God bless. As po, sir. Yan, sabi ni Maribel from Atimonan, Quezon. Wow. Lalayo ng ating mga viewers. Yes, si Lorna Ginobes Flores from Dubai. Lorna, magkita kayo dyan ng aking mga apo. Andyan sila sa Dubai. Pa-travel na lang sila. Yan si Maribel. Ami, bagyo po. Ba, malakas ulan dito sa Quezon. Uy, may bagyo daw ba? Wala tayong bagyo. Oo. Yan, wala pa tayong bagyo. Yan ay, yan? Yan yung mga tinatawag na local thunderstorm, localized thunderstorm na kung saan bandang hapon ay kumukulo, kumikidlat, at malakas ang ulan. Yan. Yet, dito pa ako sa Pinas ngayon. Andyan ka pa pala. Ayan. Dalaw ka dito. Sa studio ko. Bago ka umalis. Yan. Malapit lang ito. Kaya-kaya mo itong puntahan. Alright. Yan. Si Lorna Ginobes Flores na nagbabakasyon pala. Isang balikbayan. Malamang sa malamang, dito magpapasko. Kaya't paldo ang kanyang mga apo. Kapagkat galing abroad si Lorna Ginobes Flores. Yan, ang kanyang mga apo. Nakapila na. Nakapila na dahil
nakahanda na ang aginaldo sa mga apo. Alright, ayan. Uy, meron po tayong ilang minuto. Oh, meron tayo. Sige, tatanggap tayo ng pagulat. Alright, ano bang pagulat? Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. Israel hindi interesadong pumasok sa full-scale war. Kasunod ng pag-atake ng mga teroristang grupo malapit sa Lebanon at Syria. DCWG Patrol Report! Si Dans Guillermo ang nandoon. Sige nga, Dan, sa detalye. Iginiit ni Israeli Ambassador to the Philippines Elon Flass na hindi interesado ang Israel na pumasok sa isang full-scale war kasunod ng mga pag-atake ng mga teroristang grupo sa borders nito malapit sa Lebanon at Syria. Ito ang binigyang diin ng Israeli envoy kasunod ng mga ulat na mayroong nagpakawala ng mga rocket missile mula sa southern Lebanon patungong Israel, bagay na ginantihan din ng pag-atake ng Israeli forces. Ayon kay Flass, ang Israel ay isang bansa na dumaranas ng mga banta ng terorismo, hindi lamang mula sa Hamas, kundi maging sa terror organization na Hezbollah, na banta sa northern border ng southern part ng Lebanon at maging sa ilang terrorism group sa Syria. Ito aniya ang dahilan kung bakit hindi gugustuhin ng kanilang bansa na palalain pa ang sitwasyon doon at pumasok sa giyera laban sa mga karatig pa nitong mga bansa tulad ng Lebanon at Syria. Kung maaalala, idineklara ng Home Front Command ng Israel ang state of war alert kasunod ng pinakamalaking pag-atake ng militanteng grupong Hamas sa ilang bayan sa Israel. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Alright, ayun, ano? At yung iba, wala, no? Wala pang, ano? Oy, yan. At alam niyo po, mga kaibigan, ano? Ang DCWG Broadcasting Studio, ang team po namin, ano? Ready na ho kami. Oo, para sa coverage po sa barangay at SK election. Pagkat pinapipick up na po ng Commission on Election ang mga accreditation namin. Oo, yung aming ID para sa coverage. Kaya ito na naman po yung aming paglilingkod sa inyo. At ito ay maghahatid ng mga pangyayari mula sa mga paaralan, no? Sa mga room, sa mga lugar na kung saan gaganapin ang ating eleksyon. Yan. Amin po ihahatid sa inyo ang mga detalye, mga kaganapan sa darating na October 30 barangay at SK election. Kaya tayo po ay bumoto, ha? Bumoto po tayo. Kayo pong mga asiwang-asiwa na sa inyong mga barangay official, kailangan yung bumoto para sila ay ating mapalitan. Kung dadaanin nyo lang kayo sa inis, naiinis ka sa kanya pero wala ka naman nagagawang paraan para siya ay mawala na sa pwesto, ito na ang pagkakataon natin. Tanggalin na ho natin sila at palitan ng mga bago para makatikim naman ng pagbabago sa ating mga barangay. Kung dati ay ang barangay natin ay nananatiling magulo, madumi, tawag dyan, pinamumugaran ng mga snatches, mga adik, yan ay mga kagagawan ng ating mga barangay official na walang
ginagawa at hindi tinutupad ang kanilang tungkulin. Lalo na si Kapitan. Alam na alam ho niya yan. Kung yan ay nagpapatuloy sa inyong barangay, alam niyo na. Oh, alam niyo na. Pag ganyan nananatili ang adik sa inyo, at dyan pa, lantaran pa ang bigayan. Ano? May mga nakatayo sa kanto-kanto, nakaposte. Yun ang lookout. Kung merong darating na raid, may pulis, nakabantay, nakatayo. Alam ni Kapitan yan. Pero, anong ginagawa ng ating mga barangay official? Hinabayaan, hinahayaan, kaya lumalaganap ang droga sa ating bayan. Na kung minsan, protektor ang ating mga barangay official. Ano? Hindi kaila sa atin lahat ng yan. Marami nang na double barrel noong mga panahon ng ating Pangulong Duterte. Dahil sangkot, di umano. Hindi umano, talagang sangkot sila sa droga dahil mga nasa listahan sila ng drug list, watch list. Ano? So, kaya kung gusto niyo ng pagbabago, yan. Bumoto tayo sa mga taong boto natin, mga taong talagang naghahangad ng pagbabago sa ating barangay. Meron silang magandang bisyon sa ating barangay ng maganda pag mga pagbabago. Ano? Sila ang ating iluklok. At para naman hindi tayo na, diba? Naiinis. Oo. Naiinis. Yung inis natin noong araw, yan, ilabas natin ngayon. Sa panahon ng eleksyon, ilabas natin. Isulat ang nararapat na iluklok sa barangay captain, sa kagawad, SK, pati SK, sangkot na rin. Tingnan nyo. Ano? Kailangan ng SK na makukuha natin, yung isang bata na talagang ang layunin ay mapaunlad, mapaunlad ang mga sumisibol na kabataan. Yan. Ganyan ang mga kaisipan dapat ang ating iluluklok sa ating barangay. May magandang pangitain sa hinaharap or sa kinabukasan ng mga barangay official na ating iboboto. Alright? So, yan. Wala na ho tayong babatiin. Ako po ay pasamantala na magpapaalam po sa inyo. At ang bagong lahat, syempre, pasasalamatan po muna ang lahat po ng mga viewers na nakapiling kong araw at sumama sa akin sa isang oras na ating balitaan. Yan, una si Eduardo Vargas, si Dita Pascual Tatad, Emilia Tahonera, Andrea Forte, si Lorna Ginoves Flores, Maribel Alano Picardal. Yan, ang mga masisipag at walang sawang tumatangkilik sa balitang Pilipinas worldwide. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, ako po ay nagpapasalamat din sa ating Panginoong Diyos sa Kanya po pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng ating paghahatid ng sariwang balita at impormasyon at serbisyo. Maraming salamat, Lord, sa iyong tiwala na ipinagkaloob po sa akin. Sa ngalan po ng aming pong News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño, at
John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pasamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Muli, bukas, alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action, at sa ganitong oras, Balitang Pilipinas Worldwide, alas 5 hanggang alas 10. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyo gabos. Ang DCWG. Inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.